114,000 prophets or 140,000 prophets. So yung mga kilala lang na nabanggit sa Quran at sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mayroon tayong 25 mga propeta. Balikan mo ang tanong mo, Ustad, para masagot namin. Napakadali lang naman ang tanong mo eh. So sige, tatanong ko sa iyo ngayon. Ano ang dahilan kung bakit sa palagay mo ang mga propeta ay pinili lamang sa mga angkan ni Israel? Okay, una, Ismail. Siguro, Ustad, ito yung guys ay pinangako niya kay Propeta Ibrahim. Kaya ito yung magiging ama ng mga mananampalataya. Masya Allah. Very good. May connection yun. Correct yun. Una, sabi ng mga pantas, lianna hada huwa naslu Nabiyullah Ibrahim alayhi salatu wasalam. Na ipinangako kay Ibrahim alayhi salatu wasalam at hiniling ni Ibrahim alayhi salatu wasalam na magkaroon siya mismo sa angkan niya ang mga propetang ito. Ibig sabihin, dahil sa pamilya o lineage na kung saan si Propeta Ibrahim alayhi salatu wasalam ay siya yung propeta na tinaguri ang ama ng mga propeta. The father of the prophets considered he was Ibrahim alayhi salatu wasalam, na anak siya ni Azar. Nakuha natin yung kwento kay Propeta Ibrahim alayhi salatu wasalam. Balikan nyo na lang po mga kapatid yung mga kwento doon. Nandyan yan sa YouTube. Ngayon, pangalawa, anong dahilan na bakit galing sa mga angkan ng Israel? Kasi pangako din ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga angkan ni Israel sa suratul Baqarah na sinabi ng Allah, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Ya bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alayka wa anni faddaltukum alal alamin. O mga angkan ni Israel, o alalahanin ninyo ang aking mga biyayas na ipinagkaloob sa inyo, na nangibabaw kayo kaysa sa mga naunang mga kapanahunan. Dahil ako ay nagpili na mula sa inyo na karamihan mga propeta. Ngunit dahil sa karamihan sa mga angkan ni Israel ay naging suwail, tumalikod, nagmataas, nagtambal sa Allah, sinunod ang sarili, ang kayabangan, sinunod ang yapak ni Satanas, nangaligaw, sinunod ang pag-iisip, nawalay na sa turo ng mga propeta. Yun ang dahilan kung bakit sila ay nawala sa tamang landas. At yun din ang dahilan kung bakit ang mga propeta na ito ay ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga angkan ng Israel, dahil sa kung tutuhanin natin ang mga Israelita ay walang katulad nilang nilalang na napakasama. At hindi natin ilalahat. Mostly lang. Ganyan yan. Isipin mo, dumating na sa kanila ang mga propeta, naghihiling pa sila sa mga propeta, pakitaan mo kami ng mga ebidensya, dumarating ang mga ebidensya, patuloy na sila pa rin ay tumatalikod, hindi naniniwala, pinapas lang nila ang kanilang mga propeta, pinapahiya nila ang kanilang mga propeta, ang mga anak, mga magulang ng mga propeta, katulad ni Isa ibni Maryam, na si Maryam na sila mismo ang nagbigay ng maling paratang patungkol sa kasamaan ni Maria. So yun ang dahilan kung bakit ang mga ito. Kaya dahil sa pagpili ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, ang dahilan din dito ay dahil sa pagsubok. Sinubukan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga angkan ni Israel. Lahat tayo susubukan. Ang mundong ito, lahat pagsubok. At iba-iba't uri ang pagsubok ng meron tayo. So ganun ang pagsubok sa mga angkan ni Israel, dahil sila ay tumiwalag at hindi naniwala na lubusang lumisan sa turo ng mga propeta. Ngayon mga kapatid, ang mga propeta na kung saan, bakit sila ipinadala dito sa sangkatauhan? Sino sa mga propeta na napapabilang sa mga angkan ni Israel? Nandyan si Propeta Yusuf alayhi salatu wasalam, nandyan si Propeta Zakaria, Yahya, nandyan si Propeta Yunus alayhi salatu wasalam, si Propeta Sulaiman, si Zulkifl. Yan ang mga nabanggit na mga propeta na kung sila ay lahat nanggaling sa angkan ng mga angkan ng Israel. Sa pagbabago ng pananampalataya at panahon at paninindigan na pagsubok ang mga ito, dahil sa pagmamataas nila, ang mga propetang ito ay may nabago
na hindi lang sa inyo manggagaling ang mga propeta, mayroon din sa mga Arabo. Kasi nakuha natin nung una na si Ibrahim alayhi salatu wasalam, unang asawa niya si Sarah, hindi sila nagkaanak, at napangasawa niya si Hajar, na si Hajar ay galing sa Ehipto. Maganda ang puri ng kanyang pamilya na pinanggalingan. Pagkatapos ng anak si Hajar at saka si Propeta Ibrahim na ito si Ismail. Si Ismail na galing na nagkaasawa siya sa mga Arabo na galing sa Yaman, sa tribo ng mga Jurhum. At yun yung nakadiscover doon sa tubig ng Zamzam. At nakipag-agawan doon si Hajar sa mga tribong Jurhum na ito. Ngayon, bumalik uli si Propeta Ibrahim alayhi salatu wasalam sa una niyang asawa na si Sarah. Sa madaling salita at matagal na panahon dahil sa pagsubok ng Allah at pagkanyang pagtitimpi, si Sarah sa edad na siya ay matanda na, walang imposible sa Allah, nagkaanak sila ni Ibrahim. At yun si Ishaq. At si Ishaq may kapatid siya na si Esau. At si Ishaq doon ipinanganak niya si sino? Anak ni Ishaq? Si Yaqub. Si Yaqub alayhi salatu wasalam o si Jacob, siya ang tinagurian na tinawag na Israel. Bani Israel. Nakuha natin kung naalala nyo, Israel. Mamaana Israel. Ano ibig sabihin ng Israel sa wikang Hebreo? Kasi hindi, ano yun Arabo yun Israel. Ano ibig sabihin ng Israel? Nakuha natin yun. Isra, ibig sabihin Abdullah, alipin. Allah, ibig sabihin sa Hebreo sa kanila, ay ibig sabihin alipin siya ng Allah, o mga alipin ng Allah, mga angkan ni Israel. At yun si Yaqub. Si Yaqub o si tawagin na si Jacob, nagkaanak ng 12 mga kalalakihan. At dyan nanggaling si Propeta Yusuf at saka si Benjamin sa isang ina na napangasawa ni Propeta Ibrahim na yun daw si Rebecca, at sa mga una niyang mga anak na nandoon si Judah. Si Judah, dyan nanggaling ang angkan ng Israel na si Judaism. Dyan nagkaroon ng maraming mga propeta na nanggaling sa tribo ng Judaism sa angkan ni Israel. Sa kanilang pagmamalaki, sa kanilang pagmamataas, sa kanilang pagyayabang, sa kanilang sinasabi nila na nahnu al-abna'ullah wa ahibbahu, kami ang mga anak ng Diyos. Mayroon ba ngayon ng mga tao na naniniwala na anak ng Diyos? Itaas ang kamay sa inyo na sinasabing anak kayo ng Diyos. Wala po. Kasi walang sino man dito sa amin na naniniwala ng anak ng Diyos. Kristiyano naniniwala? Mga iglesia ni Cristo, INC, mga anak ni Pablo, ano? Anak ni Papa Jesus. At may masalimuot na salita na hindi ko matanggap na narinig ko sa ibang mga kamusliman, na dahil sa pagbilang nila sa mga fraternities at kakulangan ng kaalaman, naniniwala din sila na we are the children of God. Muslim yun, bro. Sino yun, Ustad? Ikaw na Muslim. Kung iyan ang paniniwala mo, ikaw yun. Pero ang totoong Muslim, hindi siya anak ng Diyos. Dahil kailanman ang Diyos ay hindi nagkaanak. At hindi kailanman magkakaanak. So, kung may mga angkan ni Israel na mga propeta na marami na nanggaling sa kanila, na naging suwail at hindi sumunod sa Allah, ngayon itinalaga na mayroon na ring mga propeta sa mga angkan ng mga Arabo. Sino ang mga Arabong propeta? Nabanggit natin mas marami sa mga Hudyo, hindi ba? Halos karamihan.
sa mga Hudyo talaga. Kaya sinasabi nila, kami ay mga anak ng Diyos at kami ay mga mahal ng Diyos, kami yung pinili ng Diyos, kami ang binigyan ng pangako, lahat-lahat sa amin at lahat ng hindi kabilang sa amin, mababang uri. Lahat ng hindi kabilang sa uri namin, da kanuni, Bisaya, bangsa niyan. Yan ang sifat ni Satanas, na si Satanas o si Iblis na mapagmalaki. Na si Iblis o si Satanas, kung bakit siya ay naging suwail at tunay na tumalikod sa Allah ay dahil sa kanyang kibr. At dahil sa kibr na ito, ang siyang nagiging dahilan na pwedeng maging hadlang sa atin na maging balakid na hindi makapasok sa paraiso. Dahil sa kibr na yan. Ang kibr, mga kapatid, bawat isa sa atin mayroon. Huwag mong sabihin wala akong kibr. Meron yan. Kaya ang peligro dito sa kibr na ito, ang kibr na siyang pinanghahawakan o pinapaniwalaan mo sa sarili mo na preserving your personality, yourself, na ikaw lang ang kilala, ikaw lang ang tanyag, ikaw lang ang magaling, ikaw lang ang ganito, ganyan. Iyan ang kibr. Dahil itinanong kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ma huwal kibr ya Rasulullah?" Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Batarul haqqi wa ghamtun nas." Hada huwa ta'riful kibr. Ito lang yung kibr. Kung hindi ito dito sa dalawa, inshallah hindi kibr yung sinasabi mo na gusto kong respetuhin ako. Inshallah hindi kibr yung nagmamagandang lalaki ka, nagsumusuot ka ng magagandang kasuotan, pero kung ang layunin mo ay para sa Allah, dahil gusto ng Allah ang nagmamaganda na para ipakita ang mga biyaya ng Allah sa kanya, inna Allaha yuhibbul abda idha an yara athara ni'amahu. Haito, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mahal ni Allah, sabi ika ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang isang tao na isang alipin na anumang mga biyaya na ipinagkaloob ng Allah sa kanya ay ipinapakita niya. Walang problema yun. Nagsasalamin ka, mahilig ka magsalamin, Ismail, okay lang. Iporto tayo, ginagamit mo yan dahil sa araw. Diba? Ang mahirap, pag nagsalamin ka na gabi. Dahil iba na yun. Kayabangan na yun. Ha? Alam mo bro, mahirap pa rin pasukan natin itong kayabangan o itong pagmamalaki. Kasi sino ba't ang tunay na nakakaalam? Sarili mo na nagmamayabang at ang Allah. Maari nakikita nyo ang isang tao na mayabang, pero katotohanan hindi siya mayabang. Maari nakikita mo ang tao na nagpapakumbaba, na ayaw niyang malaman na mayabang, kasi ang kanyang hangarin ay para sa mga tao na baka sabihin ng mga tao na mayabang ako. Peligro din yun. Kasi ang nagpapaano sa'yo sa kabutihan ay para pala sa tao. So mahirap pag pinag-usapan itong ikhlas. Dahil ikaw mismo ang nakakaalam na ikhlas ka at ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi tayo pwede maging judgmental. So balik tayo doon sa sinong mga propeta ng mga Arabo. Ang mga Arabong mga propeta na nabanggit ay sila si Propeta Hud alayhi salatu wasalam, sila si Propeta Saleh, sila si Propeta Shu'aib at si Propeta Muhammad alayhi afdalu salatu wasalam. Itong mga apat na mga propeta na galing sa tribo ng mga Arabo, ang yaong sila na mga propeta na hindi matanggap ng mga angkan ni Israel. At kung sinong propeta na sinasabi nila na nagaling daw sa angkan ni Israel o di kaya ay ipinanganak na hindi mabuting balita, na katulad na maski sinabi natin na si Isa na anak ni Maria ay galing sa angkan ni Israel, pero ang pananaw ng mga Israelita sa kapanahunan na yun ay anak sa labas, anak sa disgrasya at hindi mabuting ina si Maria. Yun ang problema sa mga angkan ni Israel, dahil maski kabilang sa kanila, pag ito ay napabalita na hindi magandang puri, itinatakwil, at yun ang dahilan kung bakit gusto nila paslangin si Isa ibn Maryam, dahil ito ay pangamba sa kanilang pagiging mga Israelita na may manggagaling na propeta mismo sa kanila, na kung sila mismo ay mawawalan ng
kung ano yung iniisip nila patungkol sa kanilang pagiging mga Israelita. At ang mga Israelita noon hanggang ngayon, walang tigil ang kanilang pagpaslang sa mga tao. Bata, babae, matanda. Yan ang nakaugat sa kanilang mga puso. Kung pinapatay nila ang mga propeta, tao pa kaya na hindi nila kauri at hindi kabilang sa kanila? Kaya hindi na pagbabago, kapatid, na malaman mo na itong ginagawa ng mga Israelitang ito ay simsim sawa-sawa. Noon hanggang ngayon, magpakailanman. Qatalahumullah. Ngayon mga kapatid, nakuha natin ang tungkol dito sa maikling ano ba tawag doon? Pambungad. Di ba? Dahil bago natin kunin ng masinsinan itong tungkol sa kwento kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat makuha natin yung mga ano ang mga mahahalaga o na dahilan, mahiyal ahammiya wa fadlu irsali rasul sallallahu alaihi wasallam aw fadlu dirasati siratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, ano ang kahigtan o kagandahan o kabutihan ng pag-aaral sa kwento tungkol kay Propeta Muhammad alaihi salatu wasalam. Bago tayo magbanggit dito, alam ko meron kayong mga opinion, kuro-kuro at masasabi. Palagi mo, bakit kailangan natin? Di ba? Hindi ba kailangan? Kung hindi kailangan, huwag na natin pag-aralan. Kailangan? Kung kailangan, yalla, fi kalam inta, anta ma fi kalam. Filipini gir-gir katir. Ano ang alam nyo? Kasi yung ipagsambahin na ayon sa ginawa ng propeta. Very good. Hindi mo pwede sambahin ng Allah at ayaw ng Allah na sambahin siya na ayon sa kuro-kuro at kagustuhan mo. Pinadala si Propeta Muhammad bilang ehemplo na siya ang dapat tularan. Siya ang ehemplo na siya ang dapat kung ano ang tinuro, binitiwan na salita, gawain, yun ang sundan. Maraming dalil yan sa Quran. Wa ma atakumur rasulu fakhudu wa ma nahakum anhu fantahu. Anong idinating sa inyo, itinuro sa inyo ni Propeta Muhammad, sundin ito, gawin ito. Anong ipinagbawal niya, ipagbawal niyo. Ano rin ang sinabi ng Allah? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Tingnan niyo, mismo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na nagsabi, kung kayo ay totoo sa inyong mga sarili na totoong mahal ninyo ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sundan niyo ang kanyang propeta. Dahil mamahalin kayo ng Allah at patatawarin kayo sa inyong mga kasalanan. So ang pagsunod kay propeta, primarily very important in necessity, in requirement. Kumbaga sa Arabic na shurut. Kumbaga sa Tagalog na kondisyon. Hindi matatanggap na ikaw ay magiging Muslim na hindi ka maniniwala kay propeta sa kanyang mga turo. Huwag niyong gawin na may mga ibang mga kamusliman ngayon sa buong mundo, yung iba sa kanila na pinaniniwalaan nila na tama na maniwala sa Quran, sundin ang salita ng Allah, maski hindi na tayo maniwala kay Propeta Muhammad. May mga Muslim din na kung ano daw ang wala sa Quran, hindi nila pinapaniwalaan dahil para sa Quran lang. So kung wala ang shabu sa Quran, kung wala ang sinasabing akida sa Quran, kida-kida kahit anong gawin, pwede natin gawin kasi wala naman yan sa Quran. Ito yung mga tao na ang kanilang pinapairal ay ang kanilang utak. Na ang kanilang utak ay mas nangingibabaw nangingibabaw kaysa sa kung ano sa kitab, sa Quran at saka sa Sunnah. Ang Muslim hindi. Al-Muslimu al-haqiqi min ahli sunnati wal jamaah min tariqati ahlus salafus salih humul ladina yuqaddimuna naqla minal aql.
ang totoong mga Muslim na naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala sa napag-iwanan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sila yung mas nangingibabaw ang kanilang paniniwala at paninindigan sa kung ano ang naisulat, ang Quran at saka Sunnah ni Propeta Muhammad bago ang kanilang utak. Ang mga iba, katulad ng mga Asy'ariyah, katulad ng mga Jahmiyah, katulad ng mga Mu'tazila, katulad ng mga Shia, katulad ng mga iba pang mga, ang dami ng mga firqa ng mga kamusliman, halos sila ay pare-parehas na minsan ang nangingibabaw sa kanila ay mauuna ang kung ano ang pinaniwalaan ng utak, na ang kanilang utak ng tamang pag-iisip daw nila ay kung sang-ayon ang Quran doon sa utak nila, papaniwalaan nila yun. Pero kung hindi sasang-ayon sa Quran at hindi sasang-ayon sa Sunnah, malabo yan na paniwalaan. Yan yung mga taong minsan nagsasabi, to see is to believe. Binigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng 5 mga pandarama o pandima. 5 senses, pandama, di ba? Yung pandinig, yung pagkita, yung pangamoy, yung paramdam, panlasa. Okay. Kaya, so magagamit daw natin ang paniniwala sa Allah, sa kung ano sa Quran at sa hadith kung gagamitin yan. Kasi yun ang dapat talaga. Yun talaga ang totoo na makukuha natin yung tunay na hangarin, layunin natin at totoong makikita natin ang katotohanan. Pero hindi magagamit yan sa lahat ng paraan. Sabi nila, hindi, yan. Kasi yan ang binigay ng Allah na utak. So, kailangan gamitin mo yan. Katulad ng halimbawa dyan. Merong naamoy ka dyan. Tapos, maski hindi mo nakita, pinapaniwalaan mo na ang nangangamoy ngayon ay isda na bulad. Nadama ko yun. So, pinaniwalaan ko yun. Yan, may tumatahol dyan. Aso o isang miming. Anbet? Pusa. So, hindi ko nakita, pinaniwala yan, pandama yan, paningin yan, utak yan, nadarama. So, ganun din ang lahat ng patungkol sa kung ano ang sinabi na paniniwala natin. Paano ngayon ang masasabi mo doon sa sinasabi na si Propeta Muhammad ay naakyat sa langit? Napunta siya sa Jerusalem. Nakausap niya si Jibril. At si Jibril ay may 600 na pakpak. Ang kalawakan na ito, mahirap yan ka. Ang utak, hindi kakayanin yan. Ibig sabihin, hindi matanggap ng utak. Diyan ka piligrobay. Kasi ang Muslim, tumalima, sumuko, at tumanggap. Uulitin ko, mauuna ang Quran at Hadith bago ang ating utak. So, ulitin mo yung tanong mo, Ustad. Kasi, madali lang naman yung tanong mo eh. Tanong ko, bro, ano ang dahilan o ano ang mga bakit natin dapat pag-aralan ang kwento ni Propeta Muhammad? Una, anong sagot? Sumagot kayo kanina, di ba? Ano ba itong mga taga-LVM? Ano daw yung LVM? Luzon, Visayas at Mindanao. Anong sagot mo? Kanina ikaw yata yung sumagot. Si Adam. Ano ba yung sagot mo, Adam? Nakalimutan mo din. Yun, mahalaga nga. Kasi kung ano yung pagsamba natin ay inayon sa ginawa. Ayun. Isa sa mga kondisyon, anong binubulong mo dyan? Ano? Brother Yusuf. Pangalawa, ano? Isa sa mga kondisyon ng pangangating mga ibadah ay tanggapin mo. Okay, magpinsan mismo ang sagot mo at sagot nito ni Kuan. Ibig sabihin, kailangan sang ayon yun doon. Ano sa'yo, Okmer? Para maunawaan ang Quran. Mashallah. Para maunawaan natin ng lubusan ng malalim ang Quran sa pamamagitan ng pag-aaral sa Sunnah ni Propeta. Correct. Smile. Maaari kung kapag napag-aralan natin ang buhay ng Propeta, malalaman natin yung mga pinagdaanan niyang pagsubok. At nang dumating sa atin ang pagsubok nito, masasabi natin na mas higit pa pala ang pinagdaanan ng Propeta. Makakayanan natin ang mga pagsubok sa buhay. Allahu Akbar. Correct. Totoo yan.
nang sa gayon ay matuklasan natin, malaman natin, na may ikumpara natin na wala pala yung mga pinagdadaanan natin ito sa pinagdaanan ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Fuad, meron kang sasabihin? Kasi ang Islam study dalawang batayan, Quran at Hadith. Mashallah, very good. Tumpak, sagot na. Ibig sabihin, close mo na yan, Ustad. Tapos na lahat yan. Quran at saka hadith lang. Wala na. Hindi pwede na Quran lang. Paano mo maintindihan ng Quran kung walang hadith? Di ba? Nag-utos ang Allah subhanahu wa ta'ala na magdasal. Paano magdasal? Ikinwento ba ng Quran na paano magdasal ng 5 beses? At wala. Paano? Ipinaliwanag ng hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Okay. Ahamiyatut dirasat qissatu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mga kahalagaan at kung bakit natin pinag-aaralan na dapat nating malaman ang tungkol sa kwento ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Bukod sa mga sinabi ninyo na tama, birang kadagdagan nito, al-intida'u bir-rasul o al-iqtida'u bir-rasul sallallahu alaihi wasallam. As-siratun nabawiyya tuqaddim lana namudajan hayyan li jami'i jawanibi hayatin nabiy sallallahu alaihi wasallam sawaan fi ta'ammuli ma'a ahli wa ashabi wa fi ta'ammulihi ma'a a'daihi. Allahu akbar. Tingnan niyo yan. Ibig sabihin, ang talambuhay ika ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung bakit ito dapat mahalaga na malaman natin, kasi dito ang susi na para matuklasan, malaman natin na si Propeta Muhammad, ang kanyang buhay na kanyang pinagdaanan ay doon din tayo dadaan. Bakit? Dahil sa lahat ng aspeto ng buhay ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na pinagdaanan niya, sa pakikitungo sa mga tao, pakikitungo sa kanyang mga pamilya, asawa at mga anak at kamag-anak, pakikitungo sa kanyang mga kasamahan, pati na rin sa kanyang mga kalaban. May kalaban ka, di ba? May kalaban kayo? Wala? Sarili. Okay, okay, sinabi ni kapatid, sarili. Minsan, wala akong kalaban na tao, pero minsan may gustong kumalaban sa akin na tao. At minsan, ayoko siyang kalabatin. Pero, si Propeta, ganun siya. May gustong kumalaban sa kanya. May gustong pumaslang sa kanya. May kumakalaban na ayaw tanggapin si Propeta, na napakabuting tao na alam niyo mga kapatid, kung may perpekto na tao sa mundo, si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Pero ganun pa man, makikita mo na may mga tao na maitim ang kanilang puso na gustong patayin, paslangin si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa pamamagitan nito, paano nakipag-ugnayan si Propeta sa kanyang mga kalaban? Alam na ni Propeta sa kanyang kapanahunan na mayroon siyang mga kasamahan na traidor. Mayroon na siyang mga kasamahan na mga hindi totoo. Doble kara, ika, sabi kanina ni Kwan Ali Janaban. Ibig sabihin, ano ba ito? Yung munafik. Na hindi totoong Muslim, pumasok lang sa Islam dahil may iba siyang iniisip. Siraan ng Islam dahil sa pera, dahil sa ano. Alam yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano? Paano siya nakitungo? Pinaslang ba agad? Kinamuhian ba agad? Ipinag-utos ba na patayin o paslangin? Datapwat patuloy na si Propeta Muhammad ay dihamak na paano siya makipag-ugnayan sa kanila. Ikaw, kung may kalaban na ganun, o may kilala kang traidor, o sinisiraan ka, dapat ang gawin mo, paano nakitungo si Propeta Muhammad sa ganun kumakalaban sa kanila? Hindi, kasi maranaw ako, hindi pwede ka. Siya gana na matang buno, di na kimakasagadyar kami. Kung Bisaya na patsyunta ka sa tausog na mga magsabil kita. Sa mga Bisaya, kukulamin kita. May lola ako namang kukulam. Buhay na buhay pa ang kanyang manika. Malalaki ang mata mo, magiging bulkan. Ganun ba, bro? Tayo makitungo? Hindi. Ehemplo natin si Propeta sallallahu alaihi wasallam. So paano siya nakipag-ugnayan dito sa kanyang mga nangyari sa buhay niya? Ito ang dahilan kung bakit kailangan natin pag-aralan. Pangalawa, fahmul Islam bisyaklin a'maq. Ito yung nasabi kanina ng kapatid natin.
hindi natin lubusang tunay na mauunawaan ng Islam kung hindi natin pag-aralan ang talambuhay ni propeta. Minsan may makikita ka na bakit ganun yun sa Islam. Pero dahil sa napag-aralan mo yung talambuhay ni propeta, ganun pala yun. Subhanallah. Katulad na lang nung nangyari sa Sulhul Hudaybiyah. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam ibinigay lahat ng karapatan ng mga kalaban, ng mga Quraysh. Hanggat si Umar ibn al-Khattab at ibang mga sahaba gusto na nilang mamatay sa oras na yun. Kasi mag-uumra sila, wala silang kalaban-laban. After umrah, babalik sila agad sa Madina. Hindi sila pinayagan, pinaalis. Bumalik kayo, maski kayo ay naka-ihram. 1 taon kayo babalik. Ang mga Muslim dyan sa Madina, pag pumunta rito ay papaslangin namin o di ikukulong namin o gagawing alipin. Pero pag may mga Muslim na napunta dito sa Makkah, hindi namin ibabalik sa inyo. Gagawin namin silang mga alipin o papaslangin namin ng mga Muslim. Pero kayo, pag may mga Muslim na nandito sa Makkah, pupunta dyan sa Makkah, Muhammad, wala kayong gagawin kundi pabalikin sa amin. Hindi paparusahan, hindi ikukulong. Huwag nyo lang tanggapin. Ipabalik sa amin. So, nasaan ang hustisya? Napakaraming hindi mo pwedeng matanggap. Pero bakit mo tinanggap propeta sallallahu alaihi wasallam? Yan ang hikmah ni propeta sallallahu alaihi wasallam. Na dahil sa resultang yun, nabuksan ang Makkah, Fathul Makkah, na kusang loob ang mga taga Makkah na dating gustong paslangin si Propeta Muhammad, ay dumating si Propeta, 10 ng kanyang mga kasamahan, na sila ay hawak kamay na sumuko na, ya Muhammad, anong gusto mong gawin? Kami ay handa sa anong gusto mong gawin sa amin. Sumuko na kami, Muhammad. Walang nangyari na na-conquered nila ang Makkah na walang dumanak na dugo, na walang away. Datapwat sabi nila, o Muhammad, anong gusto mo? Ang buhay namin, kahit anong gawin mo. Ngunit ano ang sabi ni propeta? Na nagpahirap sa kanila, nagpaslang sa kanyang mga mahal sa buhay at mga kaibigan, nagpahirap sa kanilang buhay. Gumanti ba? Nakatulad ng Pilipinong sinasabi niyang lintik lang ang walang ganti. Ganun ba yun? Si Propeta sallallahu alaihi wasallam sinabi niya, idhabu wa antum tulaka. Ang gagawin ko sa inyo o kayo na mga nagpahirap sa amin ay katulad ng pagpapatawad ni Propeta Yusuf sa kanyang mga kapatid na gusto nilang patayin si Yusuf. Na sinabi ni Yusuf na pinatawad ko kayo dahil ang Allah ang siyang tunay magpapatawad. Malaya kayo. Kayo rin, magsialisan kayo sa anong gusto nyo dahil kayo ngayon ay malaya. Subhanallah. Sa atin, gagawin mo yun? Ustad, yan yung nagpahirap doon sa kay ko ano? Sasabihin ko siya, sige bro, yan, ikulong yan. Gumaganti ka ng personal. Gumaganti ka ng kung ano. Bro, ang pagganti para lang sa Allah. Pangatlo, ziyadatu mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Correct yan mga kapatid. Kahit ano sa buhay natin, pag hindi mo alam ang isang bagay, hindi mo kilala ang tao, paano mo mamahalin? Hindi mo siya mamahalin, bro. Hindi mo siya kilala. Di ba? Ulitin mo, Ustad. Kasi ako nagmahal ko na hindi ko siya kilala. Meron ba? Ustad, Muhammad, kumusta ka dyan, Muhammad? Napakaganda ng ngiti mo ngayon. Ikaw ba ay umibig na hindi mo kilala? Pwede ba yun? Hoy, mga Muslim. Pwede ba? Umibig na hindi mo kilala? Pwede daw. Naka-experience yan si Ustad Ali. Maraming experience yan. Ha? Tama ba yung sinasabi nilang love at first sight? O pag nagmahal ang puso, hindi kumikilala? Mga kapatid, ang totoo, pag nakilala mo ang isang tao ng lubusan, kung paano siya kasinsir sa'yo, kung paano siya kabait sa'yo, doon na didevelop yung tunay na pagmamahal. Ang asawa mo, kung hindi mo kilala, kung hindi mo naunawaan, mahalin mo ba siya?
Di bro, dahil sa pagmamahal na nakita mo na mapagmahal siya sa'yo, maawain siya sa'yo, nirespeto, sinusunod ka, lahat ng gusto mo gagawin. Oh, mashallah, sana all. Sasabihin pa niya sa'yo, sige, magduwaya ka, walang problema. Oh, sana all. Lalong doble ang pagmamahal ko sa kanya. Yung iba ayaw niya tanggapin, mashallah. Duwag lang kayo sa inyong mga asawa. Khaliwaliyada. Okay, so pag nalaman natin ang tunay na lubusan, ang storya kay Propeta Muhammad, lalong nadagdagan ang pagmamahal natin sa kanya. Dahil mas sobra ang pagmamahal niya sa atin. Isipin mo, hindi siya papasok sa paraiso hanggat hindi niya makasama ang hindi niya kilala na mga tagasunod niya. Allahu Akbar. Dahil lang sa pagsunod natin kay Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi siya papasok sa paraiso na hindi niya makasama ang kanyang mga tagasunod. Ngunit makakarinig siya, O Muhammad, hindi lahat anta ma ta'rif mada ba'da mautik. Hindi mo alam nung ikaw ay namatay, anong ginawa ng mga tagasunod mo. Ito gumawa ng mga bid'ah, mga pabago sa relihiyon. Gusto nila na mas magaling sila sa pagsamba kaysa sayo. Yan. Yun ang mga hindi kikilalanin ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ang tanging papasok sa paraiso ay ang mga kasama niya na sumunod sa kanyang yapak, hindi nagdagdag, hindi nagbawas. Pang-apat, at-tashri'ul fiqh. Paano natin malalaman ang mga batas ng Islam na kung paano si Propeta minsan siya ay nagbigay lugar? Yung pagpapaluwag, pagbibigay ng zakat, yung pag-hajj, pag-unawa natin paano mag-hajj, paano mag-umrah. Kung hindi natin pag-aralan, paano tayo mag-umrah at mag-hajj? Sinabi ng Allah sa Quran, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila." Sa mga tao sa sangkatauhan, pinag-utos sa kanila ang pag-hajj. So, pinag-utos ang pag-hajj. Sinabi ba doon na ang pag-hajj ay tatlong klase? Mayroong hajj na tamattu, mufrad, kiran. Sino nagpaliwanag? Si Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sa pagpapaliwanag ng mga pantas. Paano nag-hajj si Propeta? Ilang araw siya sa Muzdalifah? Ilang araw siya doon sa Mina? Kasi pag wala at hindi ginawa ni Propeta, dahil may mga tao na alam natin na pag nandun ka sa Arafah, lahat ng panalangin mo ay tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bumababa ang Allah subhanahu wa ta'ala. So pag hindi ginawa natin ang ginawa ni Propeta, maaring may mga tao na sobra ang pagmamahal sa Islam at dahil lang lahat ng hiling nila ay nandoon, baka pumunta pa sila doon ay lalong sabi nila, wag na tayo umalis dito ng after Maghrib. Hanggang gabi, dito pa tayo magtahajjud. Para, alam mo yun, tanggap-tanggap ng Allah ang ating mga dasal. So, sumusobra sila sa pagsamba. At yan ang mga nangyayari ngayon sa mga ahlul bid'ah. Ang mga ahlul bid'ah, dahil sa sobrang pagmamahal sa relihiyong Islam, lumalabas na sila sa guhit. So si Propeta, kung paano ginawa niya, umalis ako before mag-sunrise, gagawin mo. Kung hindi ginawa ni Propeta Muhammad, maaari sa kapanahunan natin ngayon, gagawin nila, mag-stay tayo dito, itong gawin natin. Dahil ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, hindi natin maunawaan ang tunay na pagsagawa ng mga batas ng Islam at pag-unawa sa relihiyon, maliban sa ito ay kung paano niya isinagawa. At-tawjih al-ma'nawi at-tarbawi. Tarbawi. Ibig sabihin, si Propeta sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid, paano siya nakitungo sa mga tao? Paano nakitungo sa kanyang mga asawa, sa kanyang mga kaibigan, pati sa mga bata? Ngayon, tignan niyo, isang example lang na pwede natin lagi naririnig. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam may dumating sa kanya sa kapanahunan na yun na siya ay napabalita na ang isa sa mga tao ay umihi dyan sa loob ng masjid. Anong tarbiya doon ni Propeta sallallahu alaihi wasallam? Sabihin ba ni Propeta, sino yun? Walang iya yan. Ganun ba? Ginawa ni Propeta? Sino yan? Pas lang yun yan. Suntukin. Suntukin na kisagyan. Tingnan na naman mo. Itong gawin nyo sa kanya? Bastos yan. Walang galang sa atin. Katulad na lang na minsan sa pag-hajj, pag dumating lang sa'yo yung dadaan lang, walang respeto itong mga to. Tapos gusto mo nang suntukin yung mga tao. Subhanallah. Alam mo ng maraming tao. So yung pride. Tignan mo yan.
Dahil sinasabi mo sa pag-preserve sa sarili mo. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam hindi ganun. Hinayaan niya muna na mangyari yun para hindi magkaroon ng sakit, para hindi makita ng Islam ay masyadong harsh o stricto. Si Propeta sallallahu alaihi wasallam, isang Hudyo na ang dahilan na kung bakit nag-Muslim, lagi niyang naiinis siya kay Propeta. Lahat ng mga basura niya itinatapon doon sa tapat ng kanyang bakuran sa bahay niya. Oh, nagkasakit pa yung Hudyo. Tapos binisita ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Kumusta na? Na-miss ko yata ito. Hindi na nagtapon ng basura. Siguro kung kayo yun, alhamdulillah ya Allah, pangita matupidaw mo riyan. Sasabihin mo po na yala, sana mamatay na yan. Stress yan sa buhay ko. Si Propeta hindi. Siya ang tunay na nagbigay sa atin ng tarbiya kung paano niya isinagawa ang paano makitungo sa mga tao. Pang-anim, ang siyang susunod na ating usapin sa susunod na linggo. Insha'Allah. At doon na natin sisimulan ang kwento ni Propeta sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.